Hindi makapaniwala si Yoon Anhai na merong mga tao sa panahon ngayon na kayang gumamit ng chi. Labis siyang nagulat sa kanyang nalaman. Kaya pilit niyang nililinaw ito kay Chie Ryujium. Nais niyang malaman kung gaano ito kasigurado sa natuklasan niya. Nagtataka naman ang ating bida kung bakit tila gulat na gulat itong si Yoon Anhai, samantalang mas nauna sila dito sa makabagong mundong ito. Tinanong niya ito kung may nalalaman ba siya patungkol sa mga tao sa panahong ito na kayang gumagamit ng chi. Pero nang kanyang tignan ang ekspresyon ni Yoon Anhai ay naunawaan na ng bida na wala itong kaalam-alam sa nangyayari. Hindi makapaniwala ni Yoon Anhai dahil sinabi noon ni Okeyon na matagal nang nabaon sa limot ang paggamit ng chi sa panahong ito. Inasar naman ng ating bida si Yoon Anhai dahil tila mukhang saling ket-ket na lang ito sa grupo ni Okeyon at di man lang ito sinabihan. Agad namang naasar si Yoon Anhai sa pangungutyang ito na ginawa ni Chie Ryujium. Naalala pa ni Yoon Anhai kung paano ikinwento noon ni Okeyon ang mga bagay patungkol sa chi sa makabagong mundong ito. Sinabi nito na malaki na ang pinagbago ng mundo. Ang ecosystem noon ay malayong-malayo na sa kasalukuyan. Ito rin ang dahilan kung Bakenham ina na ang mga pangangatawan ng mga tao sa panahong ito. Sinabi ni Okeyon na mas nag-advance na ang siyensya sa panahong ito kaya't nalimutan na nila ang martial arts. Gayunpaman ay hindi maikakaila ni Okeyon na talaga namang nakakabilib ang science. Hindi pa siya nagtatagal sa mundong ito pero alam na niya kung bakit hindi na kailangan ng chi sa panahong ito. Alam ni Yoon Anhai na kahit si Okeyon ay tila wala ng interes sa chi sa panahong ito. Nang marinig ito ay nagtaka naman si Chie Ryujium. Dahil kung hindi interesado sa chi si Okeyon ay bakit pinanatili pa nitong buhay si Yoon Anhai. Nang marinig ito ay biglang natulala ang babae tila siya basurang hindi man lang malaman kung saan dapat itapon. Bago naman mahulog sa matinding pagkalito si Yoon Anhai ay pinaalam na rin ng ating bida na hindi pangkaraniwan itong chi na naramdaman niya sa mga nakalaban niya. Kaya hindi pa sila pwedeng magbigay ng conclusion. Kinakailangan muna niyang imbestigahan itong mga nakaharap niyang mga lalaki. Malakas din ang kutob ng ating bida na malaki ang kinalaman ni Okeyon sa mga pangyayaring ito. Kaya naman kailangan niyang malaman ang maitim nitong plano. Agad nang umalis si Chie Ryujium na siya namang kinagulat ni Yoon Anhai dahil tila di pa tapos ang kanilang pinag-uusapan. Gayunpaman ay buo na ang loob ng ating bida. Kahit wala pa siyang alam ay alam niyang isa lang ang kailangan niyang gawin. Ang pigilan si Okeyon at wasakin ang lahat ng mga pinaghirapan nitong buuhin. Isang umaga sa isang busy na lungsod. Nagtataka ang isang lalaki kung bakit tila marami siyang nakikitang imported na mga sasakyan. Nagulat naman ang kasama niya dahil hindi pala nito alam ang eskwelahang ito. Ito ang isa sa pinakakilalang paaralan sa buong South Korea, ang Yongjun High School. Ito ang eskwelahang binuhusan ng matinding effort ng gobyerno para maitayo. Napakalaki at tanyag ng eskwelahang ito kaya naman ilang mga kilalang personalidad ang dito nag-aaral. Ibig sabihin lang nito ay mayayaman ang mga nag-aaral dito. Gayunpaman ay dito nag-aaral si Min Duelle bilang isang scholar. Tinuturing naman niyang isang milagro ang pagkakapasok niya dito. Bilang isang scholar ay hindi rin madali ang kanyang naging buhay sa loob ng eskwelahang ito. Madalas siyang mabuli dahil sa katayuan niya sa buhay. Isang grupo ng kababaihan ang biglang pumasok sa silid. Biglaan ang pagpasok nila kaya naman natambais Min Duelle na nakatayo sa harap nito. Imbis naman na humingi ng tawad ang mga babaeng ito ay hinamak pa nila si Min Duelle. Mabuti na, lang at anden ang kanyang kaibigan na sa kanya ay tumulong. Inalam ni Choi Sien kung okay lang ba si Min Duelle. Maski naman siya ay hindi nakaligtas sa pangungutya ng mga babae. Sinabi nila na nakakasukang tignan ang kanyang pagpapanggap na mabait para lang sa kanyang mga followers. Ang babaeng ito ay si Sojong at asar na asar siya kapag nakikita niya si Min Duelle. Gusto man siyang patulan ni Min Duelle ay hindi ito magawa ng dalaga dahil malalagay sa alanganin ang scholarship niya. Kaya dinaan na lang niya sa pagbulong ang yamot niya dito. Pero di niya inaasahang merong makakarinig nito. Isang lalaki ang biglang sumulpat mula sa kanyang likuran at tinanong nito kung ano ang binubulong niya. Nagtayuan naman ang lahat ng balahibo ni Min Duelle dahil sa nakakatakot na presensya nito. Ang pangalan ng lalaking ito ay Jin-il at maski ang matapang na si Min Duelle ay natatakot sa kanya. Alam ni Min Duelle na wala siyang kalaban-laban sa lalaking ito mula sa physical at maging sa financial na katayuan niya. Habang papaalis naman ang dalawang magkaibigan para makaiwas sa gulo ay patuloy pa rin silang kinukutya ng grupo ng mga bully. Nabago naman ang usapan ng banggitin ni Jin-il na merong parating na bagong estudyante ngayon. Mga ilang sandali pa ay dumating na rin ang kanilang guro. Pinaupo na sila kaagad nito sa kanilang mga upuan at tinawag na rin niya ang bagong transfer student.
Dahan-dahan nang naglakad papasok ang estudyante habang pinag-uusapan naman siya ng kanyang mga magiging classmate. Bigla namang natulala si Min Duelle nang makita kung sino ang lalaking ito na bago niyang kaklase. Walang iba kundi ang ating bida si Chie Ryujium. Agad niyang sinenyasan si Min Duelle na maging tahimik para hindi malantad ang kanyang tunay na pagkatao. Ang bagay na ito ay hiniling niya noon sa presidente. Madali lang itong bagay na ito para sa pinakamataas na tao sa bansa pero nais pa rin malaman ni Kang Jiken kung ano ang tumatakbo sa isipan ng ating bida at naisip niyang pumasok sa eskwela. Nagpalusot naman si Chie Ryujium at sinabing nagsisimula na daw kasi siyang maging curious sa mundong ito. Napapaisip naman si Kang Jiken kung ito lang ba ang dahilan nito pero sa huli ay wala na siyang nagawa at pumayag na sa kagustuhan ng ating bida. Sa loob ng silid ay agad na dinumog si Chie Ryujium ng kanyang mga kaklase. Lahat sila ay namamangha sa taglay nitong kakisigan at kagwapuhan. Sinasabi rin nilang bagay itong mag-artista. Gayunpaman ay nanatiling tahimik si Chie Ryujium at di sila pinapansin. Bigla namang lumapit si Jin-il at pinuri ang kanyang matipunong pangangatawan. Tinanong nito kung ano ang sikreto niya pero di niya inasahan ang isasagot ng ating bida. Sinabi ni Chie Ryujium na kusa lang siyang lumalakas kapag nakakahiwa siya ng kalaban. Natulala naman at nagtaka ang lahat ng kaklase niya, hindi mo ari kung seryoso ba siya o nagbibiro. Isa naman sa kanyang mga kaklase ang naniniwalang nagsasabi siya ng totoo. Habang tawang-tawa si Jin-il sa sinabi ng ating bida at pinagpapawisan naman ang isa at nagtatago. Siya yung batang lalaki na napagtanungan noon ng ating bida sa 100. Alam niyang isang halimaw si Chie Ryujium at hindi siya makapaniwala na kaedad lamang niya ito. Alam niyang hindi magiging maganda ang mangyayari kung may kakanti dito. Napatingin naman si Chie Ryujium sa bintana at nakitang tinatawag siya ni Min Duelle. Inutusan siya nitong lumabas para makapag-usap sila ng maayos at masinsinan. Sa kanilang paglabas ay pinapaliwanag niya kaagad si Chie Ryujium na ngayon ay manager na niya. Tinanong niya dahil di siya makapaniwala na parehas lang silang estudyante nito. Nagtataka din siya kung bakit hindi man lang ito sinabi sa kanya ni Chie Ryujium. Sinabi naman ng ating bida na hindi naman ito nagtanong kaya hindi na niya sinabi. Tinanong naman siya ni Min Duelle kung paano siya nakapasok sa eskwelahang ito pero agad naman niyang naalala ang sinabi sa kanya ni Kang Jiken na mas makakabuti kung hindi niya ipagsabi na direkta siyang may kaugnayan sa Pangulo ng South Korea. Kaya naman nagpalusot na lang siya at sinabing nakapasok siya rito dahil sa special admission. Sinabi rin niya na napili niya rito dahil bukod sa pagiging estudyante ay bodyguard at manager din siya ni Min Duelle. Alam niyang hinahabol si Min Duelle ng mga taong mayroong alam sa Chi kaya naman pinanggako niya na proprotektahan niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Medyo nahiya naman si Min Duelle sa sinabi ni Chie Ryujium kaya't pinagbawalan niya itong gumawa ng trabaho niya dito sa loob ng school dahil baka pagmulan pa ito ng chismis. Nais niyang maging normal lang silang magkaklase dito at bukod pa doon ay sinabi niya rin na hindi pa naman siya talagang ganap na celebrity. Gayunpaman sa kanyang pagkisap mata ay bigla na lang nawala sa paningin niya ang ating bida. Hindi man lang niya natapos ang mga sasabihin niya. Bukod pa doon ay napakahiwaga talaga ng pagkatao ni Chie Ryujium para sa kanya. Sa loob ng kanilang silid ay may nagaganap na kaguluhan. Isang estudyante ang tumalsik sa gilid dahil sa pagtulak sa kanya ng isa pang estudyante. Sinabi nito na kailangan niyang magbayad ng pera kung ayaw niyang masaktan. Sinabi naman ng lalaki na alam niyang napupunta lang ang lahat ng ito sa bulsa ni Jin-il. Bigla namang sumulpot sa kung saan si Jin-il ay agad siyang sinuntok sa sikmura. Siya ang class president ng room nila pero hindi pa rin siya nakalagpas sa kamandag ni Jin-il, takot naman ang mga iba pang naroon sa presensya ng bully. Bigla namang sumulpot sa likuran ng nagtatagang lalaki si Chie Ryujium. Hindi tuloy alam ng lalaki kung kanina ba siya dapat matakot. Sa mga bully o dito sa halimaw na nasa kanyang likuran. Sinabi naman ng ating bida na wala siyang dapat ikatakot ay kailangan lang niya ng paliwanag. Naramdaman kasi niya na may gumamit ng chi rito pero bigla rin itong nawala. Pinaliwanag ng batang lalaking nakasalamin kay Chie Ryujium na kumukuha ng tax si Jin-il sa kanilang lahat at pinapalabas na para ito sa proteksyon pero ginagastos lang naman talaga niya ito kung saan. Sinabi niya na malakas ang loob nitong si Jin-il dahil malakas ang kapit ng kanyang pamilya sa eskwelahang ito. At sinabi niya rin na itunuturing na hari si Jin-il sa lugar na ito. Nagulat naman si Chie Ryujium sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala na ang mahinang nilalang na ito ay isang hari. Hindi makapaniwala ang ating bida na ang mahinang nilalang na ito ang tinuturing na hari sa lugar na ito. Kaya naman hindi na niya naiwasang mabanggit ang pagiging mahina nito nang magkasalubong sila. Narinig naman ito ng lahat pati na rin ni Jin-il.
Nagulat naman ang iba pa sa ginawa ng bagong transfer na estudyant. Hindi sila makapaniwala na may lakas itong Byumoses kahit baguhan lamang ito sa lugar na ito. Nagulat sila sa pagtawag ni Chiek Ryujium kay Jinil na mahina o malambot. Humingi naman kaagad ng tawad si Chiek Ryujium at sinabing wala siyang balak mangasar bagkus ay sinabi lang niya ang naging obserbasyon niya. Hindi naman ito matanggap ng mga alipors ni Jinil, pakiramdam nila ay sinasadya ito ni Chiek Ryujium dahil baka balak nitong magpasikat sa school. Sinabi naman ng isa sa mga alipors na kahit siya lang ay kaya ng pabagsakin ang ating bida. Pero laking gulat niya nang biglang may sama po sa kanyang mukha. Si Jinil na ngayon ay nagngingit-ngit na sa galit ay sinabing walang mawawala sa kanya kahit asarin pa siya. Agad na niyang hinamon ang ating bida na magsimula na sila sa kanilang laban. Sinabihan niya ito na mauna na umatake sa kanya. Di naman mawari ng ating bida kung saan humahanap ng lakas ng loob itong makong na ito kaya't tinanong niya ito kung nais ba niyang pumanaw nang hindi man lang nakakasuntok. Tuluyan ang napuno si Jinil at sumabog. Hindi na niya natiis pa ang pangungutya sa kanya ng transfer student na ito. Kaya naman inundyan na niya ito kaagad ng suntok at tinarget ang mukha nito. Hindi naman natuloy ang kanilang laban dahil biglang dumating ang isang guro. Tinawag siya ng class president para hindi na lumala pa ang sitwasyon. Tinanong ng guro kung sino ang nagsisimula ng gulo pero nang makita niya na si Jinil pala ang pasimuno ay medyo natigilan siya. Dahil ito sa lakas ng kapit ng pamilya ni Jinil sa matataas na opisyales ng eskwelahan. Medyo nadismaya naman si Jinil dahil para sa kanya ang masaya na ang kasunod na mangyayari. Hindi naman siya nagawang pag-alitan ng teacher pero inawat pa rin siya nito dahil hindi ito maganda sa imahe ng eskwelahan. Nakahinga naman ng malalim si Chiek Ryujium hindi dahil takot siya bagkus ayaw niya lang magsimula ng gula lalo't wala naman itong katuturan. Umalis na si Jinil na puno ng kumpiyansa, sinabi niya sa ating bida na tuturuan niya ito ng leksyon ng dahan-dahan at siguradong mag-e-enjoy siya dito. Sinabi rin niya na hindi niya alam kung sino ang binabangga ng ating bida pero malalaman niya rin ito sa lalong madaling panahon. Wala namang nagawa ang ating bida kundi pagmasdan si Jinil na magpaputak at magyabang. Sa araw ding iyon sa kanilang cafeteria, lumapit si Chiek Ryujium sa kanyang mga kaklase para makiupo. Napatingin lang sa kanya ang mga ito at natulala sabay biglang kalasan. Mukhang lahat sila ay ayaw madamay sa gulong pinasok ng ating bida. Bigla namang dumating ang isa pang kaklase ng ating bida ang batang nakasalamin. Tinanong nito kung pwede ba siyang tumabi sa kanya sa upuan. Naalala naman ni Chiek Ryujium na ang batang ito yung pinagtanungan niya dati. Umupo na ang dalawa at nagsimulang kumain. Tinanong ni Chiek Ryujium kung bakit tila iniiwasan siya ng lahat ng tao dito. Sinabi naman ng bata na obvious lang itong mangyari dahil takot silang lahat kay Jinil at dahil markado na siya ang paglapit sa kanya ay siguradong ikakapahamak nila. Si Jinil ang tinuturing na hari ng lugar na ito kaya naman lahat ay yumuyuko sa kanya maski ang mga guro. Kung mapusuan kang mapagtripan nito ay siguradong magiging malaimpyerno ang lagay mo sa eskwelahan. Marami siya alam na paraan ng pambubuli at pang-try-trip, at hindi siya nagagawang pigilan ni Numan. Ito ang dahilan kung bakit iniiwasan siya ng lahat ngayon. Ayaw nilang. Mamerkahan din sila ni Jinil at mapag-tripan. Tinanong naman ng bata na nakasalamin kung bakit hinayaan lang ni Chiek Ryujium na makaalis si Jinil kahit alam niyang madali lang niya itong matatalo. Alam niya ito dahil nakita na niya ang kakayahan ng ating bida. Hindi ito pangkaraniwan at tila ba nagmula ito sa pelikula. Lumapit naman ang guro kanina at sinabi kay Chiek Ryujium na nais siya nitong makausap. Agad silang nagtungo sa rooftop at agad siyang tinanong nito kung kamusta na ang experience niya sa eskwelahang ito. Sinabi naman ni Chiek Ryujium nang walang preno na nadidismaya siya sa mga guro dito. Dahil sa kapanahunan niya ay talaga namang tinitingala ang ganitong propesyon. Pero iba na ngayon dahil madali na lang silang naaapektuhan ng kapangyarihan at salapi. Sinabi naman ng ating bida na muntik na siyang mabuko ng batang nakasalamin mabuti na lang at dumating ang bearong ito at inaya siya sa rooftop. Tinanong naman niya ito kung bakit siya nito pinatawag at kung ano ba ang pakay niya. Alam niya ang tunay na katauhan ng bearong ito. Siya ay nagpapanggap lamang at lumabas na nga ang tunay nitong anyo. Si Yoon Hanhay gamit ang kanyang disguise technique. Sinabi niya na nagpunta siya dito para alamin ang ilang bagay na bumabagabag sa kanya. Sinabi naman kaagad ni Chiek Ryujium na nakaramdam siya ng traces ng chi sa lugar na ito na siya namang kinagulat ni Yoon Hanhay dahil walang preno-preno ay sinabi na nito kaagad sa kanya ang ganito kabigat na impormasyon. Sinabi naman ni Chiek Ryujium na kahit ganoon ay hindi pa rin naman niya alam kung sino ang may kakayahang gumamit ng chi sa lugar na ito. Na mas lalong kinagulat ni Yoon Hanhay dahil alam niya ang kakayahan ng ating bida.
Sinabi naman ni Chia Ryujium na kaya ganun ang nangyari ay dahil biglang nawala ang traces bagamat may mga suspect na siya ay hindi pa rin niya mapinpoint kung sino talaga ang marunong gumamit ng coup dito. Napakabilis lang nito kaya naman naisipan niyang gumawa ng gulo kanina pero naging bigo ito dahil walang nangyari. Hindi rin naman niya pwedeng puwersahin ito dahil may pinapangalagaan din siyang identity. Pero isa lang ang nasisiguro niya. Tunay talagang mag-martial arts sa lugar na ito at may nagpapakalat nito. Mula naman sa classroom agad nang binanatan ni Jin-il ang batang nakasalamin dahil nakipag-usap ito kay Chia Ryujium. Pinahubad niya ito ng damit para mas lalo pa itong mapahiya sa iba. Ang pangalan ng batang ito ay si Junho at siya ang paboritong pag-try pa ni Jin-il. Pagkatapos pahiyain ay sinabi naman ni Jin-il kay Junho na siya naman dapat ang sumuntok sa kanya. Para daw patas ang laban. Masakit na ang pangangatawan ni Junho at alam niya sa sarili niya na patibong lang ito ni Jin-il, kaya naman hindi maipinta ang kanyang mukha. Napansin naman ito kaagad ni Jin-il kaya naman nagbago na siya ng plano. Ang balak sana niyang gawin ay palabasin itong away pero mukhang hindi talaga kayang sumuntok ni Junho. Kaya naman agad na niya itong binigwasan. Walang kaba kung ano ang magiging kaparusahan nito. Napasigaw ng malakas si Junho sa lakas at sakit na kanyang natamo. Pinag-uusapan naman ng mga alipors ni Jin-il ang ginawang pagkakamali ni Junho. Kinausap niya si Chia Ryujium na para bang nais nitong makipagkaibigan dito kahit nakaaway pa ito ni Jin-il. Kahit natatawa ay kahit papano ay bilib din sila sa lakas ng loob nito. Alam na niya ang mangyayari sa kanya pero tumuloy pa rin siya. Kaya ngayon ay mas lalo pa siyang pinapahirapan at hinihiya sa lahat. Pinahubad na siya ng kanyang salawal pero bago pa man iyon mangyari ay pinigilan siya ng kanilang class president. Naglakas loob na ang class president na pumagitna sa pang-aaping ito. Naalala pa niya nung sinabi ni Min Duelle na dismayado ito sa kanya dahil hindi man lang nito kaya ipagtanggol ang kanyang dangal at mabilis na lang sumuko sa mga pangbobyuli ni Jin-il. Ang totoo naman ay hindi naman natatakot ang class president kay Jin-il. Alam lang niya na kailangan niyang umiwas para hindi magkagulo at makagraduate siya sa school na ito nang walang problema. Pero napuno na ang salop at hindi na niya kaya pang sikmurahin ang pagmumuko nitong si Jin-il. Kaya naman agad na niya itong inatake para matigil na ang paghahari-harian nito sa eskwelahan nila. Pero laking gulat niya nang maganap ang hindi niya inaasahan. Pumagitna si Chia Ryujium sa away nila, pinigilan siya nito sa paghahatid niya ng hustisya. Kinutya ni Chia Ryujium si Jin-il habang pinagmamasdan ang kaawa-awang lagay ni Junho. Sinabi niya na bagamat tinuturing itong hari ng lugar na ito ay puro kalokohan lang ang pinaggagawa nito. Isang kahihiyan para sa titulong hari. Nag-init naman ang mga alipors ni Jin-il nang marinig nila ito. Kaya naman dali-dali silang sumugod papunta sa ating bida para sana bigyan ito ng leksyon. Sa pananaw nila ay pagkakataon na nilang pahirapan ito para tumigil na sa pakikialam niya. Naalala naman ni Chia Ryujium ang tagubili ng presidente sa kanya. Sinasabihan siya nito na wag nang pumasok sa kahit anong gulo para hindi makompromiso ang kanilang identity. Pinayuhan siya nitong mag-ingat at tumugon naman dito ang ating bida. Pero may mga bagay talaga siyang hindi mapapalagpas. Hindi ang mga sakit na kanyang natatamo sa laban kundi ang kawalang hustisyang nakikita niya. Tinanong niya noon si Junho kung bakit hindi ito umiiwas sa kanya kahit na alam nitong pwede siyang mapahamak sa pagdikit sa kanya. Nagulat naman siya sa sagot ni Junho dahil sinabi nito na natural lang na protektahan ng malalakas ang mahihina. Kahit na malakas si Chia Ryujium sa pakikipaglaban ay alam ni Junho na mas malakas siya dito pagtungkol sa mga gawain sa eskwelahan ang pag-uusapan. Kaya naman hindi niya magawang hindi pansinin ang ginagawang pag-iwas ng mga tao sa ating bida. Naramdaman kagad ng mga sumuntok kay Chia Ryujium ang sakit dahil tila isang malaking bato itong inatake nila. Alam ng ating bida na mahina nga siya pagdating sa ganitong mga bagay kaya't laking pasalamat niya kay Junho dahil pinaalala sa kanya nito ang isang mahalagang bagay. Ang protektahan ng mahihina. Isang simpleng karate chop lang at napatumban na ni Chia Ryujium ang dalawa sa mga umatake. Nagulat naman ang lahat ng kanyang mga kaklase sa pinamalas niyang lakas. Napunta naman ang pansin ng ating bida kay Jin-il at sinabing kung tunay nga itong hari ay dapat ay patunayan niya ito. Nag-iba naman ang atmosphere sa paligid ni Jin-il. Ngayon ay seryoso na siya sa pakikipaglaban sa bida. Hindi siya makapaniwala na may tao sa eskwelahang ito ang haad lang sa kanya. Agad na niyang sinugod siya Chia Ryujium para itama ang pag-uugali nito. Pero sa di niya inaasahang pangyayari ay sinalubong siya nito ng isang pitik sa noo. Hindi niya maunawaan dahil tila naglalaro lang itong kalaban niya at diseryoso. Pero sa isang iglap biglang lumipad patalsik si Jin-il.
Isang pitik lang sa noo ay natapos na ang laban. Dismayado naman si Chie Ryujium sa kalaban niyang ito. Para sa kanya ang lalaking ito ay hindi dapat tinatawag na hari. At kung may dapat mang tawagin na hari dito ay walang iba kundi ang class president na si Park Min-guk, ang lalaking marunong gumamit ng chi sa makabagong panahon.